Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J. And spend your 1 hour with me. And we promise you, you're going to learn the best. All of the best. Happy Saturday. Happy Saturday to the last Saturday, the 30th of November. Happy Rizal Day. Our topic po ngayon is without any political instability, we could never have safety. Wala po. Kung walang political instability, wala po yan. Magulong bansa, we could never be safe because we are not secured in our homes. We are not secured wherever we are. May mangyayari po. Kaya ang kailangan natin ngayon is we have a political structure that is stable and our government is functioning. Kung wala pong function ang ang ating kongreso, wala pong function ng ating executive branch, walang function ng ating judiciary. Ang ibig kong sabihin kung magulo, mayroong mga rally, may hindi sisingil, may mga strike, may mga civil disobedience, may mga dala ng mga rally, may mga magkakaroon po ng mga rebelde, magkakaroon ng mga laban, mahahati ang bansa natin, hindi siya magiging stable, walang seguridad, unsafe po ang magiging lugar po natin yan. So join me in 1 hour of fun, laughter, and at the same time, we educate you, we give you all of the best presentation, all of the best for today, the 30th November in the year of our Lord 2024. Marvin, wala pa ba yung mga natin? Sila Brad Pitt? Wala pa. So, okay, no? Sinasabi natin, magandang hapon kay Attorney Edward Chico. Magandang hapon po sa mga natin dyan. May mga comments na ba tayo, Marvin? Wala pa ako nakikita nagko-comment sa atin. Okay, to. Ating comment group. Nandyan na si Emma Redeja, ang ating normal na laging nagpapalo sa atin. Si Joel Latore, nandiyan dyan na rin. Ito si Alfred. Good afternoon, Alfred. Alfred Devaras III. Magandang hapon. So, para sa kakabukas lang po ng inyong mga laptop, inyong mga Facebook, ang All About Safety po ay nagbibigay ngayon ng tip na kailangan po natin na maging mahinahon, huwag po tayong kumampi. We're having political issues. At pag meron tayong political issues, mahirapan. Si Alfred Devaras is watching from Sendai City, Japan. Okay. Occupational Safety and Health Practitioner. Sana all naman. Si Mr. Paulo Ortiz of isang trainer, isang assessor is also watching. Magandang hapon. So, kayo nandito, sabi ko nga, pag ang nangyayari sa ating bansa, walang political stability, magulo, magkaaway ang presidente at vice-presidente, wala pong seguridad na mangyayari. Magulo, it would hamper our economic growth. It would hamper our stability. It would hamper our day-to-day operations. And imagine niyo, pag nagkakagulo na, paano magkaka-construction? Walang pasok.
Paano po kung sasabihin ng gobyerno may curfew, walang pasok? Paano po kung sasabihin ng mga investors, bawa, yan, mga Skyway at kung ano-ano pang mga project, wala muna kaming construction, alis kami ng Pilipinas kasi magulo eh. Hindi namin. So without those political stability, there could never be any safety and security in our nation. Okay, si Ronald, si Nick Velasco is also watching from Santo Tomas, Batangas. Si Ronald Baring Malabanan, magandang hapon sa inyo. Huh? Please phone in ang ating topic or chat me on air. Pag wala tayong political stability, wala tayong safety. Wala. Magkasama yan. Pag wala po ang gobyerno, may impeachment. Wala ko kayong kinakampihan. May impeachment. Merong, siyempre, may papanig sa vice-presidente, may kakampi sa presidente. We will be a divided nation. So, sinasabi po natin, okay, daan muna yan sa proseso na ceasefire muna. Tapos ng ceasefire natin, magtrabaho muna ho tayo dahil pag umalis, sa katandaan ko na, 1983, pinatay si Ninoy Aquino, he was assassinated. Nagkaroon po ng political instability ang Pilipinas, binoykot ng mga mamamayan ang mga produktong gawa dito sa bansa natin dahil tingin nila yon ay tumutulong sa diktatorya. Yung imaginein mo, hindi na tayo inom ng San Miguel, hindi tayo pupunta ng SM, hindi tayo manonood, hindi tayo magkakaroon tayo ng civil disobedience, hindi tayo magbabayad ng buwis. So anong mangyayari? Wala pong secure. Babaksak ang mga negosyo, babaksak ang pera natin. Pag bumaksak ang pera natin kontra sa dolyar, lahat ng imported items mahal. Ayan, nakikita nyo, mapakamahal ng dollar ngayon. It's ranging within the 58 levels. But if we could bring it down to 56, 57, mumura po ang gasolina. Pag mura ang gasolina, mura ang pamasahe. Pag mura ang pamasahe, mura ang mga bilihin. Mura ang bilihin, masaya ang mga tao. Masaya lahat. So, wala rin training na mangyayari, wala nang assessment. May anong negosyo eh? Mahina, sabi nga nila. Pag mahina ang negosyo, walang mangyayari. So, that's it. No, ngayon, nagbibigay din tayo ng ibang tip, halimbawa, yung bang mga may nagtanong sa akin, yung ba raw mga professional, halimbawa, accountant ka, halimbawa, teacher ka, halimbawa rin, engineer ka, halimbawa to si Marvin, IT professional, kailangan ba niyang mag-aral ng safety? Opo. Kasi ang safety is our day-to-day life. Kailangan ba ni Marvin matutuhan ng pag-operate ng crane, pag-operate ng forklift, pagmamaneho? Opo. Bakit po? Ang pagmamaneho po, isang standard feature lang yan sa ibang bansa. We need to be mobile. Yung kailangan mag-operate ng forklift, hindi po siya mag-ooperate. But to know the principle, ano po ba? Ang principle, halimbawa yan, tinuturo dyan, safety factor. Safety factor is a ratio of the what you could lift, what the capacity over the gross capacity. So pag natututo ka ng percentage, halimbawa sinabi ni SM 70% off, saan mo i-multiply? Pamalalaman niyo yan, maayos natin yan. So magandang hapon ulit, at ganap ng malapit na tayo mag 1:15, Bigyan mo nga Marvin yung ito pa mga natin, yung mga calling card para maibati natin iba pang mga susunod na guest natin. Wala ho tayong nakuhang guest ngayon, kaya sana itong mga natin, mga nakikinig sa atin, maging guest namin po kayo dito sa All About Safety. Yan, natin. Akin na yung salamin ko, Senior Marvin. Yan, ang dami natin marami tayong Marvin na mga tinitignan natin na po pwede natin maging guest,
Nga pala. We will be having mga great shows this coming December. Tinitignan natin ang ating ano. Binabati ko pala na nasa Japan ang TESDA Regional Director for the National Capital Region, si Engineer Jovencio M. Ferrer Jr. Magandang hapon sa iyo. Binabati ko rin si Engineer Antonio Sardea, no? Isa siyang project manager. Si Jonard Mangonan, isa siyang sales and application manager dyan sa DB International. Marami, no? At binabati ko rin para si dyan sa Aboitiz Power to, sila Cheska Herbacio. Mga purchasing sila, nandiyan dyan, ano? At madami pa. Ito, sa mga nagtatrabaho sa mga air conditioner. Si Engineer Renato Cube, Manufacturing General Manager ng COPE. Si Beth Mangubat Rivera, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Beth, ang ating pong topic ngayon, kung wala po tayong political stability, wala pong safety. Imagine niyo pag nagkakagulo dyan sa labas, nag-divided ang nation natin, yung ibang militar, no? Kalaban sa ibang militar. Kaya nga po, yung batas natin dapat ma-amend na, no? Sa ibang bansa, katulad ng Amerika, hindi nyo binoboto vice-presidente. Boboto nyo lang yung presidente. Kasama na niya na yung vice-presidente. Kaya, walang away-away. Wala po pinapanigan ng all about safety kung kay Presidente Marcos o kay Vice Presidente Sara. Ang sinasabi natin, itigil na muna yan. Ang primero gawain ng Kongreso gumawa ng batas. Itigil muna yan at wag nang ipalabas sa TV. Kasi nakaka-create siya ng vacuum Nakaka-create ng mga divisiveness. Yung mga sinasabing, kanino to, kanino to, kanino to. Anong ginawa nito? Let the courts decide na ano nyo na pinapahaba. At yun namang mga nakikinig sa atin sa YouTube, mga nagbablog, tigil nyo because we will be divisive. Nagsalita na po yung presidente natin na dapat tigil na muna yan, wala na muna impeachment, and let's move on. Halimbawa, ang move on, ano yun? Kailangan natin ng mababang kuryente. Anong dapat gawin? May solusyon. Gumawa ng power plant. Anong klaseng power plant? Pag coal power plant yan, matagal. Kung nuclear yan, mahal, pero may mga kailangan. No? Shout out daw, Marvin, kay Jake La Chica. Magandang hapon, Sir Jake La Chica. Ang oras po natin ay ganap ng 1:16. No? At ang oras na to ay dala sa inyo ng 1:14 lang po pala. Sorry. Nakikita natin sa iba So it's 1:14 in the afternoon. Ito pong oras na to is brought to you by JLF Project International Inc. Mga experienced riggers, experienced lifting personnel, mga ililipat nyo yung planta nyo from point A to point B, all on JLF Project International Inc. Sila po ay may mga crating division para to alagaan ang inyong sensitive and expensive machinery. Kung gusto nyo namang magpa-training sa mga skills, experiences at i-motivate, bigyan ng tamang attitude ang inyong mga empleyado, call on JLF Project Training and Assessment Center. At ito, gusto nyo mag-advertise, JLF Project, ang all about safety natin. Wala pa si Brad Pitt? Wala pa si Brad Pitt. May nagsasabi dito si Alfred Devaros III, here in Japan as a safety director in Mega Solar Power. Sana all naman, no? Konnichiwa, Ichiban. Yan ang mga alam natin sa Hapon, di ba? Also here with us is Engineer Ronnie Dangal na 6 p.m. to 10 p.m. daw or 2 to 6 p.m.
Middle East workers. Meron siyang oil and gas training, the only oil and gas process training in Southeast Asia, no? Science-based. Katulad din po ng rigging ni Jay Ferrer, no? Forklift. We base it sa mga Newton's law. Ano yung mga basis niyan? We base it on the mechanics, subjects, yung mga thing, ang forces ba is in equilibrium, no? Katulad ng forklift, dapat mas mataas ang forklift moment kesa dun sa cargo moment. Yan ang ating inaano, no? Binanggit dito si Alfred, ano? Political instability is a threat to the safety of our nation. Tama po. Nangyari na yan ng 1983. Walang gumagalaw. Walang tumatanggap ng letter of credit ng Pilipinas, Sir Alfred. Walang gumagawa. Laging ginagawa nila, sige, wala tayong importation. Kaya nga nung araw may Binondo Central Bank dahil hindi ino-honor ang letter of credit ng Pilipinas. No? So, ulitin ko ulit para sa mga tao natin na nakikinig sa akin, na nasa safety, na wala sa safety, mga nasa engineering, nasa training, kailangan natin ng political stability. Kailangan natin ng a nation that is one, like dyan sa Japan. No? May mga opposition din, pero hindi sila nag-aaway-away. No? Cooler heads should prevail. Cooler heads should intervene at sabihin, wag na mag-away. Let's go back to work. Halimbawa, ang trabaho ng presidente i-manage ang ating bansa. Or ang ginagawa nga ni Presidente Bongbong, punta ng punta sa ibang bansa para makakuha ng investment. Kailangan natin yan. Para rin ang mga OFW natin maprotektahan. Hindi porket tayo may mga katulong or mga rank and file na employees, lalabas na lang ng mga employer. May mga karapatan, may mga rights ang mga workers na yan at dapat panindigan ng Pilipinas ang kanyang sinasabing we would protect our workers. Yung isa yata si Mary Jane Veloso ba yun? Velasco, search mo nga yun na papauwi na yata because she was in death row. No? Ayan. No? Kaya kailangan natin yan. Ito si Ronnie Dagal, may sinasabi, ano ba yan? Invite the pro and con and nuclear power and everyone is interested. Totoo, Ronnie, but kung wala nang may mga riot dyan, may mga nakawan dyan sa labas, ang mangyayari walang negosyo, walang stability, wala nang papatraining sa atin. No, ayan, no? Si Mary Jane Veloso is 39 Veloso is 39 years old and arrested in Indonesia in 2010 and was sentenced to death. Granted temporary reprieve in 2015. I think ito sila President Noynoy Aquino and she was granted clemency. Yan ang magandang ginagawa ng mga gobyerno natin, ano? From Ninoy Aquino na i-save, ano? At umabot yan kina President Duterte. So sabi ata ni President, due to respect, with all due respect sa Indonesian government, hindi siya nakikialam muna. But there are channels going into from Malacanang also during that time na pwede bang wag mo nang i-execute. At ngayon, makakauwi na yata. No? And hopefully sa ating mga ibang nakikinig dyan sa Dubai, no? Sa United Arab Emirates, mga nasa Saudi Arabia, tulungan nyo inyong mga kababayan dito. Yun, tulad ni Mary Jane Veloso, no? Na sana, at marami pa, Alfred, na nakalinya sa death row sa Saudi Arabia. At marami pa, I think meron pa yata sa China eh. So madami. Let's help our countrymen gain freedom sa pag-iingay natin, no?
Hindi yung pag-iingay na mag-aaway-aaway tayo. Totoo yung sinasabi ng iba, totoo yung sinasabi ng ano sinasabi ng iba. Diyan sa mga congressional hearing, dahil naka-televise na, maraming mga nag-grandstanding no? Makikita mo yung sumisigaw, hindi ho ganun ang pagiging kongresista. Yung sisigawan mo, ayusin mo. Kasi po, napapahiya yung mga tao na sinisigawan din ninyo. Yung iba naman din, simpleng-simple lang na yes or no, dahil sa sobrang takot, ayaw sagutin. Tinatanong ka lang, ito ba ang trabaho mo? Yan bang sila Alice Guo, also known as Guawaping? Hindi rin nasagot, no? Ginaganyan po. So there is really nothing na makukuha dyan po sa mga hearing na yan sa Kongreso at Senado. Nagkakaroon lang minsan ng grandstanding. At kung merong ginawang kasalanan yan sila Sara Duterte, ang iba niyang mga let them face the proper court because a trial by publicity will not do good. At sabi ko nga, sa ibang parte ng bansa natin, malakas na malakas ang impluwensya nila Sara Duterte at ang kanyang ama. Dito naman sa norte, malakas din ang impluwensya nila Bongbong Marcos sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Cagayan, sa mountain provinces. Kasi mga Ilocano Yung kabila naman, mga Bisaya. Katulad din ng mother ko, mga Bisaya. Ang aking father ay taga Pangasinan. So, magiging hati po ang ating bansa. Magiging hati ang ating bansa at pag naging wala tayong production. Okay. Marvin, tanungin mo nga ako ng isang gusto mong tanungin about safety. Ano ba ang gusto mong itanong sa akin ngayon? Para wala pang nagtatanong dyan ng mga tanong natin. Ano bang gusto mong itanong? Sam Ferrer, magandang hapon. Baka may gusto kang itanong about safety sa iyong tatay, no? Kasi nandiyan ka na. Ano ba ang gusto mong itanong about safety? Halimbawa, yan bang sa mga banyo, yan bang sa mga sewerage tank, yan bang sa mga drainage, ano ba ang dapat gawin? Sa nakikita mo sa mga working at height, dapat ba full body harness? Dapat ba maghagdanan na? Sasagutin po yan ng inyong kasangga sa safety, si Engineer Jose J. Lopez Ferrer. Ayan, no? Ayusin na. So si Marvin Agustin, o si Marvin De Leon, binibigyan. Why do workers, operators, engineers, safety officers, and managers need an 8-hour mandatory training? Okay, Marvin, dala ng batas na sinasabi natin na RA 11058, meron diyang provision na lahat ng trabahador kailangan dumaan ng 8-hour mandatory training. Batas yan So pag sinabi rin ng batas na lahat ng trabahador, bigyan mo dapat ng minimum wage, bigyan mo ng overtime pay, bigyan mo ng holiday pay, bigyan mo ng vacation leave, batas yun nagsabi may bagong batas, RA, Republic Act 11058, na itong mga taong ito dumaan ng 8-hour mandatory training. Siguro ang tatanungin mo bakit? Kasi dumadami pong aksidente. Halimbawa, sa isang beauty parlor, kailangan ba ng safety? Opo. Kasi may mga chemicals dyan So dapat yung mga chemicals na yan, hinahandle nila with care. Kasi pag nasabo yung chemicals na yan doon sa mukha ng tao, baka magkaroon ng burn yung kliyente mo. Halimbawa naman, yung mga gunting mo, ang hawak mo nakataas, hindi nakataob. Naglalakad ka, natapilo ka, so yung tusok na pointed ng scissor, baka tumama dito sa dibdib mo, ikamatay mo. So handling those kind of deadly, pointed, ang tawag mo dyan, beautician's instrument o tools,
dapat mong malaman. Halimbawa, nasa bakery ka naman, di ba? O dapat ba may safety? Opo. Kasi may LPG, nagluluto ka ng tinapay oven dyan iniiwan mong nakabukas yung LPG mo, hindi mo pinapatay. Wala yan, hindi mo pinakaiwan. Biglang umalis ka na. Bigla ngayon may pumasok ng dyan, nagli-leak pala yung iyong LPG hose. Bigla na lang ng sinindihan, ayan na, boom, may patay na. Kaya yun ang ating sinasabi na kailangan lahat na mag-aral ng safety. Mandatory 8-hour training. Paano kung vulcanizing shop? Okay din, Marvin, ito. Sa vulcanizing shop, may compressor. Nagbi-build up yan ng hangin. Pag nag-build up ng hangin, hindi nag-cut off, baka mamaya yung tangke ng compressor ay sumabog. Kasi hindi niya na kaya di ba? Marami, di ba? O ito, tinutulungan ako ni Ginoong Alfred De Varas, The primary purpose of a safety orientation is to make sure employees understood potential hazard and risks associated with their new job. When employees are given training and information, it helps them protect them and other colleagues from other potential accidents and injuries. Kasi nga, awareness na, Marvin, ang binibigay. Alam mo, na ikaw, walang safety shoes, pwede. Hindi ko sinasabing ma-injury ka kagad. Kasi, nasa let's say, anong trabaho mo, Marvin? Ikaw ay isang information technology personnel. Pero nagsisurvey ka. Punta ka dun sa mga basement, may construction kasi do-drawing na yung may do-drawing siya may sasubmit siya na mga dokumento. Naka yung Crocs na tsinelas. Bigla na lang may nahulog sa'yo, Marvin, na mabigat kasi merong naka-scaffolding, nahulog. Tinamaan yung paa mo. Aksidente na. So yan yan ang ating binibigay, So si Pamperer nagtatanong, what is the difference between boss and cost? Are they the same level? Ito po yan, Ma'am Pam. Yung basic occupational safety and health, para po yan sa mga manufacturing or others na industry, Halimbawa, sinabi ko, non-construction, non-construction work. Yan po kinukuha, basic occupational safety and health. Pero hindi po ibig sabihin basic yan. Ka-level yan ng cost. Kaya lang, yung cost, doon naman po lahat ang sa construction. Sabi ko nga, meron kang restaurant, kailangan ba ng safety doon? Kailangan. Kasi baka nga masunog yung restaurant mo dahil kasi nag-iinit ng mantika, magre-react doon sa kisame, may sunog. Sabi ko nga, baka naman mamaya meron kang bang ordinaryong hindi manufacturing, hindi basta basic lang. Hardware, hardware po, hindi construction. Nagbebenta ka ng mga pako, nagbebenta ka ng mga kahoy, nagbebenta ka ng tubong mabibigat. Dala po ng pagbebenta mo nito, kailangan mo rin po na nakagwantes ka. Kasi po, itong mga kamay natin, meron po yan mga butas dyan. Dyan lumalabas ang pawis. At minsan, meron tayo nahawakan na langis. Yung langis po, mga grasa, meron yan lead. Mga lead, component. Tutuloy po yan doon sa ating vein, sa ating blood system. At yan po, tutuloy, ang ganda po ng katawan natin yan, sasalain ng ating kidney at atay. So, pag hindi na po yan nakayanan nating kidney at atay, doon na ang problema. Ano naman yung cause? Construction, occupational safety and health. Iba po kasi sa construction, marami na dyan mga hazard. Kailangan natin dyan na working at heights. O paano working at heights? Kailangan mo may temporary platform ka, katulad ng scaffolding. Scaffolding niya, kailangan nyo rin ng hagdanan. Ang hagdanan, may ratio yan. Sa bawat 4 na taas dito, may isa ditong layo sa ilalim, Kaya 4:1. Sa construction site, risky job, merong crane. So ano ba yung mga crane? Ang dapat po sa crane, dapat SO3.
Yun ang ano natin dyan, na SO3 na ibig sabihin, matagal na siya sa industriya. Siya alam niya na sasabihin doon sa crane operator, tama ba yung ginagamit mong crane? Meron ka bang safety factor? Halimbawa, ang bubuhatin niya ay 9 tons. Ang kanyang nakalagay sa chart niya palagay natin 10. Meron siyang 1 ton safety factor. Tama ba yon? Okay. Sinabi natin tama. Okay, nahulog, nabaksak. Babayaran ka ba ng insurance? Kasi tatanungin niya, may negligence ba? Is that 1 ton which constitute 10%? Kasi the level or the net capacity doon, or net capacity, 9 yun no? Yung capacity ng bubuhatin mo, all over the crane capacity. So 9/10. Pag dinivide mo yan, 10%. Tama ba yon? Isa yon sa construction. Pangalawa, sa construction, dapat meron yan mga halimbawa dito, halimbawa, yung nag-welder dyan, no? Nag-welding. Meron ba siyang national certificate number 2? Kasi risky job Pag risky job, section 18, dapat po meron niyang competency national certificate na ini-issue ng TESDA. Para sinasabi, nag-welding dyan, marunong. Halimbawa, hindi siya marunong magpatay ng cutting outfit niya, yung oxygen acetylene. Hindi niya kayang itemplehin. Merong hazard na. So, I hope I was able to answer your word, Ma'am Pam. Kay Engineer Samantha, sabi niya, identify and explain different colors of hard hearts in the safety. Ito yan, Samantha, sa amin yung red is for the fire marshals. Ang pula, yan, hindi dapat nagpapagamit kayo dyan sa inyong trabaho ng kulay pula na helmet. Hindi dapat yan ginagamit ng mga trabahador. Yan ay dapat associated sa mga tao sa sunog. Yung blue helmet, yan po ay ginagamit ng mga ordinaryong trabahador. Yung green, ginagamit po yan ng mga safety officer. Yung white, normally ginagamit po yan ng mga manager. Yan po ang kanilang gamit. Pero minsan may mga orange, may mga napapag-usapan. Pero ang talagang meron pong specific purpose, yung red, yung green, at yung white, at yung blue. Yun ang aming ginagamit nung araw. But you could add on, as I've said, the 68-year-old guy doesn't know everything. And sometimes he forgot, sabi nga, baka may dementia na ako So, ulitin lang natin, it's 1:34 in the afternoon, and this hour is brought to you by JLF Project International Inc., experienced riggers creating transport contractors who could really do the job for you. Get your expensive and sensitive materials handled by these people. Yan po ang JLF Project International Inc. If you want training not only making them competent, but also giving them the principles of engineering, like yung sinasabi nga natin, stability factor, fulcrum factor, CISO factor, at yung mechanics natin, equilibrium, yan po, JLF Project Training and Assessment Center. At kung gusto naman po nyo ng ganito, ng advertisement, at gusto nyo makilala inyong produkto, ang All About Safety po ay nandito. Okay. Sana nasabi ko sa yung pero wala ka namang sinagot. Ito, tino ba may pa-comment? Si Marvin De Leon. What is political security and stability? Yung political safety, Marvin, political stability, meron kang sa bansa natin, kahit ang bansa, let's say, ang bansang Amerika, meron silang presidente, meron silang vice-presidente, meron silang mga korte, meron silang lehislatura o yung kongreso. Yun ang gumagawa ng bansa. Pag sa kanila, nag-away-away yun, nawala ang, nawala yung harmony
ay hindi gagana yung kanilang mga sistema ron. Bakit hindi gagana? Kasi may kakampi sa presidente, may kakampi rito sa mga senador, mag-strike. Pag nag-strike, wala na, Marvin, na stability yon. Eh ngayon, pag wala kang stability dun sa bansa mo, yung kumpanya hindi na makapag-produce ng produkto mo. So magsasara. So, sabi mo, paano yung security? Ibang mga militar, sasama ron sa presidente. Ibang militar, sasama ron sa vice-presidente. Wala ka na ngayon security. So, dapat gawin tayo apolitical, hindi tayo masyadong naapektuhan ng mga ganyan, na mga stability at ano. Nandito na Marvin. Introduce na natin ang ating Galaxian comedian, walang iba, ang gwapo, magaling, movie actor, writer, stand-up comedian, ukulele king, walang iba kundi si Herman Salvador o si Isko, also known as Brad Pitt. Magandang hapon, Brad Pitt. Ay, Ajay, magandang hapon. At yung mga kasama natin dito. Wala si, na-late na ako. Wala pa si, si Sir Kat. Marvin, ano ba si Kat? Ito si Marvin, natutulog minsan sa pansitan tinatawagan sana namin si Attorney Ed Chico kasi Brad Pitt, ang ating topic next week pa daw kung walang political stability, wala ring safety. Diba? Yes. Ikaw, nakita mo yan noong 1983. Diba? Magulo. 86. Nagsimula siya ng 83 buhat nung pinatay si Ninoy. Hanggang nagkaroon na nga ng dyan sa Pandakan, sa Makati, laging welga. Kaya hirap na hirap. May tanong pa rito. Babasahin ko lang Brad Pitt. How do you construct a scaffolding? Maraming klase kasi na scaffolding. Pero scaffolding is a temporary structure o platform para maabot mo yung bagay na yon. Kasi kaya ka nagkaka-scaffolding, working at height ka. Ang paggawa mo niyan, pwede kang tubular, pwedeng H-frame na kinakabit-kabit lang. But eto mga scaffolding, ito'y dinidisenyo ng mga structural engineer. Magandang hapon din kay Bishop, kay Bishop Ariel Huebes. Magandang hapon po sa inyo, Bishop Ariel Huebes ng DBB 3rd. No? Ano pa ba? Ano yung mga nag-ano sa atin, Brad Pitt? Political disclosure in a workplace should be monitored so as protect the integrity of the workplace and protect employers from unwanted and unnecessary liability. Ito, Brad Pitt, na nakikinig sa atin si Sir Alfred, nasa Japan. Kaya kami dyan, Sir Alfred ni Brad Pitt, makapagtrabaho dyan sa Japan. Ganda dyan sa Japan, no? Parang very safe. Oo. Saka December ngayon, pare, malamig dyan. May snow dyan Oo. Maganda yan. Then tsaka nag-ikot ako dyan, ako nakakita ng security guard. Walang security guard. Pagka kumita-kita tayo, alam mo, no? Ito nga si Engineer Erwin Rabino, no? Hindi pa rin binabayaran ng ang JLF Project International Inc. at RMG Logistics. Maawa naman po kayo at magre-regalo ang JLF Project. Kawawa naman po kung milyon-milyon ang utang ninyo. Kailangan po si Jay Ferrer hindi po nakakaano dahil walang kapera-pera dahil dito sa milyon-milyon na umutang sa akin. Binobroadcast na nga natin on air. Infinite Loop ni Engineer Erwin Rabino at RMG Logistics. Kaya pero okay, back to regular programming tayo, Brad Pitt. Ikaw ba, ito pa December na, dapat mapuntahan natin si Mayor Alex ng Cuenca, Batangas kung baka mamaya naman may parakit sa'yo. O yung ibang mga, hindi ko lang alam, tignan ko kung makakausap ko si Mayor Binay, no? Kilala natin ng city administrator dyan, si Attorney Claro Certeza. Baka sakali lang.
Brad Pitt, basahin mo nga yan, no? Nagpapa-shoutout eh. Oy, happy, ano yan? Happy holiday po. Oliver Merced. Ayan. Yan. O yan. Sir Oliver, baka dyan sa inyong opisina, meron kayong mga party. Ready kami ni Brad Pitt. At saka si Lyndon, magandang hapon sa'yo, Lyndon. Good afternoon. Pasko ay sumapit. Ay mutiya ng magagandang ibig. Ang sinisisi ay amarin ang bawat isa nagis magandang Matigayan. Yan, taon ay magbagong buhay. Kaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtam natin ang kasagaran. Yan, no? Yeah. So mga sabi ko nga, Pasko, magiging magaling ang inyong party, Christmas party. Kung nandiyo dyan po si Herman Isko Salvador, no? Or Brad Pitt, ano? Paano pa lang yan? Pahapyaw pa yan with his ukulele, no? Siguro. Pasayin natin yung Christmas party nyo. Imbitahan nyo kami ni Cal J. Yes. Pupuntahan ko nga, susubukan ko si Mayor Alex ng Cuenca, Batangas, no? At ito pa, sila, namamasko daw siya sa atin, mas mayaman ka nga, Ipe Noel Fort. Namamasko daw mga ninong, ikaw nga yung maraming negosyo dyan sa iyong mga solar power, nakikita kita no? Ba, solar, ano pala yan? Oo. Maganda, solar. Andyan na si Kat, Sir Kat, andyan na si Sir Kat. Sir Kat, how are you? Parang mainit ang ulo, Baka hindi pa nakakatulog si Sir Hello, Kat. yes. Sir Kat, can you hear us? Hello, sir. Sir Kat. Yes, I can hear you. Ayan. Where are you? Magandang hapon sa mga tagapakinig natin. Yes. Sorry na-late ako. Hindi ako natawagan. Ay. Kat, Asa pa kayo, Sir Kat? Asa UP ka? Kat, ang ating topic ngayon kung wala tayong Hindi, nandito political ako sa stability. Mercury ngayon sa Ever Commonwealth. Pupunta ako sa UP mamaya. Sa Mercury ka pala siya. Bibili ka condom. Hello? Bibili ka ba daw ng anong bibilin ka Brad Pitt? Condom tsaka Viagra. Kat, bibili ka raw ng Viagra ba dyan sa Mercury? Tsaka condom. Yung joke ka ni Brad Pitt. Yung mga hindi na kaya yun Hindi na kaya ng blood vessels natin yun okay. O naman Brad Pitt Hindi, kasi sinasabi niya sa akin, bibigyan ka raw niya ng Christmas gift, KJ. Mukhang yun ang ibibigay sa'yo. Sa'yo i-regalo yun. Yung okay yun. Viagra sa'yo i-regalo. Christmas gift niya sa'yo yun. Para kay Jay, hindi sa akin. Yes.
Christmas gift mo sa kanya. Naalaman Meron. tuloy. Meron ako mga Christmas gift. Ano mo yung mga Christmas gift ko sa inyo? More or less, Sino ang inaano guest ko yan natin ngayon? May... Mamimili ako eh. Ano yan, kung Okay. hindi tsokolate yan, mga gamit pambahay, di ba? Siguro Brad Pitt, cash na lang. Oo, dapat Si practical. Chichikas na lang. Yung merong yun. Ikaw Kat, hindi mo na kailangan ng Gcash. Utilitarian. Yung, Mas mayaman ka sa amin ni Brad Pitt eh. Dapat Hindi kami nga na libre mo lagi. pupunta nga Brad ako Pitt, sa Malasakit bukas eh. Pupunta sa Malasakit si Sir Kat. Kay Bongo. Brad Pitt, meron na. Pa-shoutout mo na to. Fans mo to eh, oh. Basahin mo pare. Sa'yo nagpapa-shoutout eh. Jubir for... Ano ba pangalan yan? Ano, Jubir. Jubir Pert. Perch. Perch. Pert. Ano Pert. ba pangalan? Pert. Perch. Roldan Oreta. Ayan. Hi sa'yo. Jubir Perched. JF na lang. JF Roldan Oreta. Siguro siya yun, no? Yung. Imbis na pa-wash out pare. Pa-wash out. Ano yung tissue paper? Wash out. Pinaglalabi ba tayo nito ni Jubir? Wash out na eh. May mga pebbles. Yung ginagawa sa mga natin sa mga garden, wash out pebbles. Mga flooring. Si Jun Tupas, naghahanap ng ganon eh. Yun, Para Tupas. doon sa mga train. Hindi ba sa mga train in between the rails, may mga gravel? Sa crane, may mga graba. Oh, yun, in between the rails. In between, sa riles. Oo, in between the rails. Oo. May mga graba. Si Jun Tupas, naghahanap ng ganon. Si Jun Tupas. Okay. Meron sinasabi dito, Kat, basahin mo nga yung sinasabi ni Oliver Merced. No? Pwede daw tayong maka-attend siya. Basahin mo nga, Kat. Ikaw ang ano. Nababasa mo ba? Oo, may Christmas get-together. Baba ang audience at admin ang all about safety. Uy, At pwede bang maka-attend? So, sinasabi dito na mag-organize ka daw, Jay, ka Brad Pitt, ng isang Christmas gathering, Christmas party, para makilala natin face-to-face yung ating audience. Paano kung umattend dyan ay 50, kahit ba 30? Sinong bubunot? Magpapatlat tayo. Christmas party. Sabihin na natin kay Oliver kung saan ang venue, paano ang natin, ang damage, di ba? Kung saan ba kumakanta ka, Brad Pitt, dyan sa may Santa Rosa, sa kanino yun? Malayo yun. Baby Torre. Oo. Baby Torre. Malayo yun. Dapat yung shuttle bus. Malayo sa Santa Rosa. Saan ba madamon ka? Sa North? Oo. UC. Saan? Sa Aromata. Sa Aromata. Maganda yun. Malapit lang. Oo, pwede yan, no? Kung tayong tatlo lang, walang problema. May credit card ako. Tayong tatlo lang. Ako si Annalyn, sama ko si Pam. Di ba? Tao kaya.
Medyo mukhang mayaman naman si Oliver Merced di ba? Mukhang maraming racket na sa pagtuturo ng dyan sa mga training, no? Baka si Oliver na sumagot ng ating o kaya si Alfred De Barras, magpadala lang ng mga ilang dollar yan. O ilang, tawag doon na Brad Pitt, lapad ba yun? Lapad? Oo. Nasa Japan City kay Alfred. May Christmas party ng All About Safety. Diba? Ano tayo? Yan, andyan ba si Annalyn? Para tanong mo nga kay Annalyn, saan tayo mag... Ay, ito. Ayan, Kat, dalhin mo misis mo sa mo magusto sa Kat sa Makati ba, okay ka? Saka ito. Oo. Oo. Itong caltrate, saka ito. Anong brand? Bibili ni si Kat ng kanyang gamot Antay, nandito ako sa counter. Meron kayong pagarito? Live po si Sir Kat. Nakausap ko yung counter sa Mercury. Oo nga. Kailangan ko ng medical assistance sa malasakit. Saka sa Sabi ni Pam, dyan daw tayo sa Aromata. Oo, dyan na lang sa Aromata. Sama mo si Annalyn. Kat, sama mo wife mo. Yes. Date na lang ang kailangan. Date. Pecha. O pwedeng pumunta si Okay yun. Oliver Merced. Meron kami. Oliver, ito ba yung Aromata? Oo. Scout Lux Kano. 20 tabs. Nito. O kung, di ba, saan ba si Atty. Chico ngayon? Sabi mo, doon tayo. Pwede rin doon. Omo. Oo. Marvin, gumawa ka ng group chat. 20, Marvin, ikaw ang number one staff ko Kayo ni iba dyan, Saka, gagawa tayo ng Christmas party sa group chat mo si Atty. Chico. Meron saan yung Brad Pitt? Saan sila nag-hang out sila Atty. Chico? No move. No move. Ito ba na 40 ba ito? No move. I-google mo nga tapos i-check mo si para i-set up mo yung date mga December 19, December 15, December 16, wag December 18. Meron ako pero December 18 Ayan, si Pam Tapos pwede rin tayo mag-jamming, pwede tayo kumanta, Brad Pitt. Okay lang ito. Dapat yun sa araw para may band. Ngunit na 40. May 40 ba nito? Dalawa kayo nagsasalita ni Sir Kat. Hindi ko naiintindihan masyado. Hindi, kausap niya yun. Sige. May kausap. May kausap si Sir Kat Everyone highlights all followers ng All About Safety. O doon na lang, Oliver, pag natin, ilalagay sa Facebook. Sino yung makakapunta doon? KKB na lang. Saka, pero Brad Pitt, ikaw, anong masasabi mo doon sa natin? Lapit na tayo magtapos yung nangyayari ngayon sa bayan natin na magkakalaban ano ba ang maximum? Ang ating Pangulo, ang ating Vice Pangulo. Ano mo? Hindi maganda. Hindi maganda. Ako hindi para maganda. Sa Pamala. Ang talo dyan, alam mo kung sino? Yung taong bayan. Correct, ang taong bayan. Pag lumala na lumala yan. Ako, suggestion ko kanina, bago ka pumasok, tigil na yan sa Kongreso, kaya lang naman medyo sigaw ng sigaw yung iba, kasi napapanood sa TV Isang bayan. Pero kung wala naman yan,
Let it do its follow. Huwag nang i-televise yan. Tapos Brad Pitt, alam mo ba? Nakikita ko lagi yung kinakain eh. Sagot ng Pilipinas lagi yung budget na yan eh. Lahat ng pumupunta doon, sagot natin ang ano doon, pagkain noon. Minsan hanggang gabi pa yun, di 100,000 rin yan. At kung tuloy-tuloy yan, ano ba, more than 30 days, million yan, yung pagkain na yan. Pasensya. Kaya sa akin, congressional inquiry na yan. Tsaka may budget yan para sa mga congressman. Oh. May bayad sila dyan. Oo, may bayad din eh. Hindi naman ang haba-haba yung AW registration. Paulit-ulit yung tinatanong eh. Tinanong na ni Congressman A, tatanungin pa uli ni Congressman B. Tatanungin uli ni Congressman C. Tatanungin uli ni... Wala eh. Hindi naman magagaling talaga. Ako yung Mercury. Pasensya na sa mga... Vice President, sagutin na lang yan in the proper court. At alam ko nga, minsan naman lagi yan. Ang dami ng dinimanda ng mga dyan sa malversation. Wala namang nakulong. Dahil kulang lagi ang ebidensya against it. Kaya yan, sabi nga, mga nakikinig at na tayo ngayon na bago lang, if we always have a political instability, there would never be safety. Kailangan yan, At Kat, can you hear me, Kat? Wala na na si Kat. Mahina yung signal, Summer. Mahina yung signal. Chris. Sana din, tsaka yung lakad natin ng Bulacan. Mahirap yung pag-aaway. Darating si Renidoria ngayong December. So makakapag enjoy tayo. Tapos, Brad Pitt, Gcash ko na lang next week ha. Marvin, trabaho mo yan, pumunta ng Gcash. Alamin mo kay Brad Pitt. Brad Pitt, may Gcash tayo kay Brad Pitt. Magsasend ng Gcash? Oo, natin. Tagal na nating kasi si Erwin Rabino ayaw magbayad eh. Kahit naman tayo magbayad eh. Pag nakita naman natin. Bayad kayo. Papasko na. Oo. Infinite loop. 1 million na utang. RMG Logistics. Hindi nagbabayad. Kaya mahirap eh. Ano ba ginawa mo sa Porter? Ano daw? Ano yung Brad Pitt? Ano ginawa mo? Meron yung tangke niya, hinati namin sa 2 kasi hindi pwedeng ma-deliver sa Pakil eh. So 2 truck yun, diniliver ko ron. Tapos hindi ko in-unload dahil kumuha siya ng crane. Tapos iduduktong niya yun, wala siyang scaffolding. Nagdala kami ng scaffolding. Wala siyang welding machine, may nagdala ako ng diesel-driven na welding machine. So may pamasahe yun, papunta't pabalik. Yung tao mag-ooperate nun, yung mga tao kong kasamang nandoon, tsaka siyempre darating kami ng alas 7, alas 8, darating sila ng alas 11, tumatagal yung project. Maraming mga gamit doon na paarkil ako, hindi ako binabayaran. So yun ang nangyari ron. Yung mga... May kontrata kayo? Oo, may utang pa siya sa akin. May kontrata kayo? Meron! May kontrata. May kontrata. Nakapirma nga eh. Sinasabi nga niya, hindi pa nababayaran sila eh. Kaya daw hindi niya kami mabayaran eh. Tama ba yun? Dapat may kapital siya. Katulad, nahihirapan ako dahil yung ibang pinasahod ko sa tao, ilang buwan yun. Inutang ko na. Siyempre, nung inutang ko, magbabayad ako ng interest. Yung mga pamasahe, diesel ng mga sasakyan namin, siyempre, kin-credit card ko yun. Babayaran ko yun. Siya, mahirap eh. Pero, si Bobot
Merry Christmas. Bakit may bumabati sa'yo. Oh. Ay, naku, si Chairman, oh. Chairman. Kumusta ka na? Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Chairman, how are you? How's Dubai? We are not fine, Jennifer. We are not fine. We are not so fine. Kajay. Kailangan namin dito. Oh. Hingi tayo advice kay Chairman. Oo. Bigyan mo kasi Chairman, papakitin natin. Bigyan mo ng link. Oh, bigyan mo daw ng link si Jennifer. Hingi tayo advice Ayan. Chairman, tungkol dito sa may utang kay Kajay. Paano gagawin na strategy? Baka sanay sa utang to si Jennifer Guardian. Oh, padala lang tayo ng barya-barya. Jennifer Guardian, padala mo ng link. Yan natin. Chairman, akit ka. Nagdi-deliver daw ng cost training eh. Oh. You want happiness? Come to Dubai. Yes, we want to go there, Jennifer. Funny how so many moments slips away. The things I meant to say. I should have said them all before today. To Jennifer. Diba? Yan. And now. Yan, diba? Binabati rin namin si Kawel Rabutaso ng Mayhay, Laguna. Watching from Ghana live. Ayan, si Anthony Ajay. Oo. Ghana. Ano raw siya? Same Ghana, sa Africa. Break time daw si Jennifer. Yeah, hi, Anthony. Watching from Ghana. Yeah, from Africa. Hello, sir. We are the safety people here in the Philippines. And I have here the Galaxian comedian, the only one in the world, Herman Salvador, a.k.a. Brad Pitt. Ayan, binibigyan ng trabaho. Kajay, sabi niya, I am looking for offshore rigging job. Please. If he's looking for an offshore rigging, I do not have an offshore rigging job here in the Philippines. Wala po, we do not have an offshore job here in the Philippines because we don't have any offshore platform in the Philippines. We are not an oil-producing country. Siya pala Mr. Anthony. Siya pala naghahanap. Oo, naghahanap siya ng trabaho. Si Jimwell Magkale. Oh, good afternoon din, ha. Hindi na po pwede si Jennifer dahil nagtuturo siya ng trabaho. Next time, Chairman. Padala mo na lang kami ng ticket, Chairman, yung mga kami ni Brad Pitt. O kaya si si Tatlong Hari, tatlo kami. Nandiyan ang Three Kings. O tapos sabi nga medyo yung pang Christmas party namin tatlo. O, si Jennifer, $1 yan. Ang taas na Brad Pitt ngayon ng $1, ha? 60 pesos na ang $1 ngayon. Oo nga. Di yung $100 lang, di 6,000 na kagad para sa atin. Okay.
Nabalik tayo sa regular programming natin. Kung magkaaway po ang dalawang leader ng bansa natin, ang talo, sabi nga ni Brad Pitt, ang taong bayan. Taong bayan. Yes. Sa Kongreso, itigil nyo na yung mga yan. Paulit-ulit na lang yung tanong. Sana hanapin nyo na muna sila Alice Go na makulong o yung mga sa Pogo. Hindi dito po sa lahat naman po ng ahensya natin, may mga irregularidad yan, may mga hindi ma-explain, pero ma-explain din rin yan. Huwag po mag-away yung mga taga-North, yung mga Ilocano at yung mga taga-South na Bisaya. Huwag tayong magrevolusyon, huwag tayong maging pabaya sa buhay natin. By the way, Brad Pitt, 2:00 na ng hapon. Parting words para at natin, para sa ating. Okay, ay sana wag na kayo mag-away. Duterte, Marcos, wag kayong mag-away. Meron tayong kaaway, yung mga illegal alien, yung mga salbahe ng mga ibang lahi na nandito, ng mga kriminal, yun ang kaaway natin. Yung mga lahat ng mga lawbreakers, yun ang kaaway natin. Huwag kayong mag-aaway. Yung mga kapwa Pilipino, huwag tayong mag-aaway. Meron tayong kaaway. Meron. Yung gustong kunin yung bansa natin. Kunin. Ha? Tama. Yun ang kaaway natin. Dapat magsama-sama tayo para lipulin yan yung mga nandito sa bansa natin na gustong agawin tong bansa natin. Yan. Mula noon hanggang ngayon, yun ang labanan, agawan ng teritoryo yan. So, anyway, sana huwag kayong mag-away. Yun ang Christmas wish. Magmahalan tayo mga kapwa Pilipino. Okay? And see you next week. Sir Kat, see you next week. Kanye, see you next week. Just did those signals, ring-a-ling, ting-ting, ring-a-ling. Okay, ako naman, see you next week. At sabi ko nga, walang talo dyan sa political instability natin, kundi ang safety natin. Kasi pag nagkagulo yan, mga militar sa kampi sa kabila, mga militar kampi sa kabila naman, mag-aaway yan. At ang negosyo, ang investment, ihina. So, sa mga kababayan ko, wag na tayong makihalo dyan. Wag na tayong manood ng mga grandstanding ng Kongreso. Ang dami na lagay. Hindi na mga judge sa mga yan para sila ang maghusga. I-demanda na kung sino dapat. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez. Okay, pinapatayan na ako ni Marvin dahil holiday ngayon. Gusto na rin ni Marvin makauwi, di ba? So, ito po si Tito J nagsasabi sa inyong smile and be safe. Next time, Jennifer Gardan, Lorenzo Bacasocol. Maraming salamat. Thank you very much po. See you next Saturday. Mom, it's lovely weather for stay right with you. Outside the snow is coming tender for you. Mom, it's lovely weather for stay. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air.